Lagot na, Congressman Toby Chanco. Ibinuking na si Pangulong Bongbong Marcos at isang malaking pasabog ang ating nalaman. Anong kinalaman ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga insertions? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Tinanong ko kay Sec Mina, kanino ko hihingin? Sabi niya, ang kausap sa House is si Congressman J.J. Suarez. So paglabas ko ng Malacanang, hiningi ko kay Congressman J.J. Suarez yung listahan. Sabi niya, bakit? Sabi ko, kasi walang i-release na FLR kung hindi nyo ibibigay yung insertion sa BICAM. So ang nangyari, natandaan ko, March 24 yon, March 25, nag-request sa akin ng meeting si Congressman Suarez tsaka si Congressman Dong Gonzales. So gusto nila akong makausap sa Manila Golf. Pilit nila akong tinatanong bakit kailangan yung listahan. Sabi ko yan ang utos. So kailangan ko lang sumunod. So Che, sinong when you say utos galing saan? Yung paghingi ng listahan? Utos po ni Presidente dahil galit na galit siya noon. Kasi nga, nabawas yung mga flagship projects, tinanggalan ng pondo. Mga dam po yun na malalaki, tinanggalan ng pondo. So galit na galit siya noon. Lagot na, oo nilinaw na, Representative Toby Chanco. Ibinuking ang katotohanan. Akala ng lahat may tinatago, akala ng marami may kinalaman ng Pangulo. Pero teka, hindi muna ako magsasalita tungkol doon dahil mas interesting ang nangyari sa loob ng Kongreso noong Marso 24. Sino ang nag-meeting? Bakit sa Manila Golf? At ano ang laman ng listahan na paulit-ulit nilang hinihingi? Huwag kang bibitaw. Kasi kapag nalaman mo na ang sagot, magugulat ka rin at mapapangiti ka pa para sa Pangulo. Ang eksena sa Manila Golf, naalala ni Representative Toby Chanco, Marso 24, isang araw bago siya ipatawag muli. Nag-request ng meeting sina Congressman J.J. Suarez at Congressman Don Gonzales. Gusto nilang malaman bakit kailangan ang listahan. Sagot ni Toby, yan ang utos. Kailangan ko lang sumunod. Pero, at dito ka dapat huminga ng malalim. Hindi galing sa Pangulo ang utos na iyon. So ang nangyari, natandaan ko, March 24 yon, March 25, nag-request sa akin ng meeting si Congressman Suarez tsaka si Congressman Dong Gonzales. So gusto nila akong makausap sa Manila Golf. Pilit nila akong tinatanong bakit kailangan yung listahan. Sabi ko yan ang utos. So kailangan ko lang sumunod. Ito ang twist na hindi inaasahan ng marami. Ang listahan at ang pondo. Tinanong pa si Toby Chanco, Sir, when you say utos galing saan? At dito kumabog ang dibdib ng marami. Sagot ni Toby, hindi ito simpleng insertions lang. Ipaniliwanag niya na ang pondo ay galing sa NEP, pero napalitan ng insertions. Sa makatuwid, ang ginagawa niya ay pagkuha ng listahan para malaman kung sino ang proponent, sino ang distrito, at kung saan mapupunta ang pondo. Pero, at ito ang mahalaga, bago niya ito ipakita sa executive branch, sa Pangulo, gusto niyang malinaw ang lahat. So Che, sinong when you say utos galing saan? Yung paghingi ng listahan? Utos po ni Presidente dahil galit na galit siya noon. Kasi nga, nabawas yung tinanggalan ng pondo. So galit na galit siya noon. So Chair, yung pondo, para malinaw mo mga kababayan natin ng flagship, saan po galing ito? Yung pondo para sa flagship? Hindi, nandun po yun sa proposal ng... proposal. Nasa NEP po yun. So tinanggal sa NEP at pinalitan nga ng mga insertions. Okay. So inalisan nila ng pondo yung flagship yes po. programs. Pinalisan nila ng pondo yung flagship programs ng Pangulo. Alam ko, karamihan doon dami. So galit na galit si Presidente. So pinapahingi sa akin yung listahan. So hiningi ko po yung listahan. At dito papasok ang isang lihim na Excel file. Nakita ni Toby ang Excel file. Pinangalanan niya ang bawat district congressman. Ipinasa niya kay Congressman J.J. Suarez at sinabi, pakilagay kung sino ang proponent o funder. Bakit? Simple lang. Ayaw niyang ipakita sa Pangulo ang isang listahan na may duda. Kung hindi para sa distrito, bakit mo hihilingin ang proyekto? Kung hindi malinaw ang pondo, bakit mo ito ipipilit? So, syempre, ako yung humingi ng listahan. Bago ko i-present ulit sa executive branch, sa Pangulo, kailangan sigurado ako dun sa listahan na yon. So, since nadidinig ko na yung may kapalit para sa insertion, ang ginawa ko is, yung file na yon, yung Excel, pinadala ko kay Yusek Cathy Cabral sa DPWH. Sabi ko, Yusek, pakilagay mo kung sino yung district congressman. And then, binalik ko yung file kay Congressman J.J. Suarez, same file. Sabi ko, isulat nyo naman kung sino yung proponent o funder. So, nung nakuha ko po yon,
pinagtapat-tapat ko kung sino yung proponent at sino yung congressional district. Dahil para sa akin po, Sen, Your Honor, kung hindi pareho yung proponent at hindi pareho yung congressional district, kaduda-duda, bakit ka congressman ka, bakit ka hihingi ng proyekto tapos hindi mo dadalhin sa distrito mo. Yun, pinagtapat-tapat ko yung Excel file tapos prinisinta ko doon sa Malacanang at a later date, April. Tapos mas nagalit po si Presidente nung nakita niya yun. Sabi niya sa akin, ano bang pinagagagawa ng mga kasamahan mo sa Congress dito sa budget na to? Kasi nakita niya, meron ngang hindi pareho yung proponent tsaka yung distributor. So obviously, yun na yung naririnig ko na binenta yung proyekto. At ito ang malaking linaw at dito nagbago ang ihip ng hangin. Kaya ko lang naman nagawa ito, paliwanag ni Toby, dahil inutusan ako na kunin yung insertions. Ibig sabihin, kung walang utos na kanyan, hindi niya makukuha ang data. At dahil nakuha niya, ngayon lang na ipakita ang malinaw na larawan. Walang utos si Pangulong Bongbong Marcos para sa insertions. Walang kinalaman ang Pangulo sa mga anomalya. Mr. Chair, yung pondo, para malinaw mo mga kababayan natin ng flagship, saan po galing ito? Yung pondo para sa flagship? Hindi, nandun po yun sa Nandun proposal na, ng... proposal. Nasa NEP po yun. Oo. So, tinanggal sa NEP at pinalitan nga ng mga insertions. Okay. So, inalisan nila ng pondo yung flagship yes po. programs. Pinilisan nila ng pondo yung flagship programs ng Pangulo. Alam ko, karamihan doon dami. So, galit na galit si Presidente. So, pinapahingi sa akin yung listahan. So, hiningi ko po yung listahan. At ito ang positibong balita. Kaya naman, sa gitna ng lahat ng kontrobersiya, isang bagay ang tiyak. Nilinaw ni Representative Toby Chanco ang pangalan ng Pangulo. At ngayon, alam ng taong bayan na hindi pala kasali si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pinupunto ng ibang mamabatas. Ang tanong, kung malinaw na walang kinalaman ng Pangulo, kung ang problema ay nasa mismong insertions na ginagawa ng ilang kongresista, therefore, hindi ba't dapat dito tayo tumutok? Hindi sa pagdugis ng pangalan ng presidente, kundi sa pag-ayos ng proseso. At kung may dapat papurihan, iyon ay ang tapang ni Toby Chanco na sabihin ang totoo. Kaya anong masasabi mo? Mas kampante ka na ba na malinis si Pangulong Bongbong Marcos? O may gusto ka pang malaman? Sa lahat ng ingay at politika, may isang katotohanan na mas mahalaga sa lahat. May Panginoong Diyos tayong nakakakita sa lahat ng nangyayari. At siya ang tunay na hukom. Sabi sa Isaiah 1 verse 17, learn to do good, seek justice, correct oppression, bring justice to the fatherless, plead widow's cause. Makikita natin dito na ang hustisya ay mahalaga sa ating Panginoon Diyos. Pero higit pa rito, siya ay Diyos. Siya ang ating Panginoon Diyos ng pag-ibig at awa. Siya ang nagbigay sa ating Panginoon Jesus para tayo mapatawad sa ating kasalanan at magkaroon ng bagong buhay. Kaya ito ang personal na appeal. Kaibigan, kung sa politika ay hinahanap natin ang katotohanan, mas lalo sana nating dapat hanapin ang katotohanan mismo na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Lumapit tayo sa Kanya ngayon. Ibigay natin ang bigat ng ating mga puso. Tanggapin natin ang Kanyang pag-ibig, biyaya at kapatawaran. Siya lang ang tunay na makapagbibigay sa iyo ng kapayapaan at hustisya, hindi lang para sa bansa, kundi para sa iyo na kaluluwa. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pag-ibig at sa iyong hustisya na walang bahid ng kasalanan. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan at linisin niyo po ang aming mga puso. Gabayan niyo po ang mga pinuno ng aming bansa na mamuhay sa katotohanan at katwiran at gayon din po sa amin. Tinatanggap po namin personal ang aming Panginoon Jesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Sa Kanya namin inaalay ang aming buhay mula ngayon at magpakailanman, at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, at patuloy niyo pong gabayan ang Pangulo ng aming bansa na kayo po ang tunay naming Pangulo na gumagabay sa aming bansa. Salamat po Panginoong Diyos, at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy.
na isa sa mga pinakakontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay, siya ang tanging Panginoon, magpakailanman.